Timbalita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At muli sa pagpapatuloy ng pagtahak ni Jesus sa iba't ibang mga lugar, ay patuloy din niyang nakakasalamuha ang mga taong patuloy na nagki-question sa kanya pong identity o sa kanya pong mga ginagawa. Andi dito ngayon sa ating ebanghelyo ang mga Pariseo na matatalino, nakaalam ng mga batas at gusto lang nilang subukin ang katalinuhan ni Jesus. Ang tanong na alin ba ang pinakamahalagang utos? At sinabi ni Jesus, sinamarize niya ang lahat ng mga utos na nalalaman ng mga Pariseo. Base sa mga Pariseo, mayroong 600 plus na mga utos na dapat sundin ang isang Israelita. So alin doon ang pinakamahalagang utos? So, sa kabuuan, ang sabi ni Jesus, ibigin mo ang Diyos, yun ang unang-una. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Sabihin niyo nga po, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabihin niyo nga po, pag-ibig sa kapwa. Kung hindi ka marunong magmahal o magbigay ng pagpapahalaga man lang sa iyong sarili, hindi ka magbibigay ng pagpapahalaga sa iyong kapwa. Malinaw po ba? Kaya minsan, mas higit na mahalaga ang taong marunong magmahal kaysa sa taong matalino. Minsan kasi pag yung matalino, laging parang ina-analyze. Although, ang pag-ibig ay isang desisyon. Kung ibigin mo ang Diyos, magdesisyon ka. Kung ibigin mo ang iyong kapwa, magdesisyon ka. Hindi yan basta nararamdaman. Dinidesisyonan yan. Okay. Tingnan po natin ang halimbawa sa unang pagbasa. Ito yung aklat ni Ruth. Natapos natin yung aklat ng mga hukom. Ngayon naman ay sinisimulan ang aklat ni Ruth. Ito ay kwento ng magbiyanan. Sino ba may mga biyanan dito? O ano man tawag doon pag yung ikaw, yung manugang, ikaw ang manugang. Tama ba? Ayan tanong, kamusta ang pagmamahalan ng mga magbiyanan? Kasi dito sa kwento, lalo na sa konteksto noon, ang mga babae,
lalo na kasama sa mga tinatawag na mga aba, yung mga mahihirap, yung mga byuda. Kasi nga ang mga babae ay nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa mga kalalakihan, sa kanilang asawa o sa kanilang mga anak na mga lalaki. Namatay lahat. Asawa ni Naomi, yung dalawa niyang anak. So ang naiwan sa kanya yung dalawang manugang, si Orpa at si Ruth. Si Orpa, iniwanan niya. Nagdesisyon siya, iwanan niya na si Naomi, ang biyanan niya, at bumalik sa kanyang bayan, sumamba sa kanyang Diyos-Diyosan. Kasi ang mga Moabita ay hindi Israelita. So, tinuturing ng mga Israelita ang ibang kultura, ibang relihiyon ng mga pagano. Pero si Ruth, nagdesisyon na mahalin pa rin si Naomi. Kaya nga sabi niya, kung saan ka man pumaroon, doon din ako. Kung sasambahin mo ang Diyos, yun din ang sasambahin ko. So, sinamahan niya, pabalik, si Naomi sa kanyang bayan, sinamahan ni Ruth. Diba? Magandang mapagnilayan din. Minsan hindi natin napapansin. Yung relasyon ng mga magbiyanan. Bihira kasi nagkakasundo yung magbiyanan. Kasi kung tutusin, sa isang kaharian, isa lang kasi ang reyna. Sa biyanan, dapat kung nakikituloy o pwedeng kahit paminsan, sa sarili mong tahanan, dapat alam mo na yung asawa ng anak mo ay may sarili ding diskarte. Minsan pag pinagsama mo kasi sa bahay, yung biyanan mismo, magre-reyna-reynahan pa. Yung biyanan mismo, kukontrolin yung mag-asawa. Yung biyanan mismo, siya yung magdidesisyon. At kaya tuloy hindi nagkakasundo yung magbiyanan. Hindi ko alam kung minsan tahimik lang pero nagngingit-ngit na gusto nang umalis, gusto nang bumukod ng babae. Kaya minsan ang naaapektuhan, relasyon ng mag-ina. Kasi yung ugali ng biyanan o nung ano ba yung tawag diyan? Manugang, ayaw pang pasakop, ayaw magpakumbaba sa kanyang biyanan kasi hindi ako ang asawa kaya dapat ako na masusunod. Shout out sa mga magbiyanan na very close. At shout out din sa mga magbiyanan na halos ayaw mag-usap, ayaw magkita, ayaw magsama. Tandaan nyo, sa mga manugang, lalo tigit yung may mga anak na magiging biyanan ka din pagdating ng araw. At tandaan mo, hindi lahat ng panahon para bang maswerte kung meron kang pensyon. Kaya mo mabuhay mag-isa. Pero aasa ka. Kaya ngayon pa lang, hanggat maaari, mag-invest ng pagmamahal ang mga biyanan sa kanilang mga manugang. Magpakita din ng respeto. Huwag niyong pilitin na kayo ay paglingkuran. Kasi kung namamayani ang paggalang, pagmamahalan, yung maipadama mo sa iyong manugang, yung respeto, pagdating ng araw, kahit mamatay ang anak nyo, ituturing ka pa rin niyang ina. Huwag niyong pilitin silang suportahan ka kung hindi ka naman nag-invest ng respeto sa kanila. Kaya naman, yung mga iba, lalo sa mga kababaihan, ikilalanin niyo muna sino ang nanay niyan bago mo pakasalan, bago mo pakisamahan. Kasi pakikisamahan mo din yung nanay ng anak mo. Ano ba mga mukha yan? Mukha ba ng masayang may biyenan? Mukha bang masayang may manugang?
Pag-isipan na mabuti, ha? Isa yan, no? Kung talagang gusto natin at sinasabi nating minamahal ko ang Diyos ng buong puso, pag-iisip, kaluluwa. Tingnan nga natin. Suriin, ha? Mamaya, simulan nyo nang batiin yung mga biyanan nyo, ha? O kaya naman yung mga manugang nyo, mag-hi naman kayo, no? Baka mamaya yung mga biyanan, nai-insecure pa sa kanilang mga manugang. Ko alam ko anong pinanggagalingan ng insecurity sa mga biyanan sa kanilang mga magulang. Kasi dati, no? Siguro, yung anak nyo kasi sa inyo nag-iintrega dati, no? Ngayon wala na. Yung anak ninyo sa kanila ng asawa na manugang mo, dun napupunta yung sustento at baka ikaw nagngingit-ngit ka sa selos. Kasi dati, na yun. Ang hirap tuloy magkasama kayo sa bahay. Sana po mas tingnan natin, ha? Higit na mahalaga po yung may puso kaysa yung utak o yung nalalaman natin ang igigiit natin. Amen?